kung galing ka ng Cainta at tatawid dito ng EDSA, patungo ng Green Hills ay napaka-traffic po sa ngayon. At yung galing naman ng San Juan, patungo po ng EDSA, ay matindi rin po ang traffic ngayon. Ngayon ay nagbabaybay natin ang haba nitong Aurora Boulevard na lumiko tayo sa Broadway. Tungo tayo ng Araneta, moderate na po yan. At papaligo na rin tayo ng Araneta, medyo moderate na rin po yan. Yung patungo po dito sa May Rodriguez, medyo may contained na traffic po yan. At paglagpas po naman itong Quezon Ave, may konting traffic din po yan, pero tuloy-tuloy naman po yan hanggang sa makarating po dito sa C4. Yan po ang situation ngayon. Dito sa lungsod ng Quezon City hanggang dito sa may Caloocan. Yan ang DCRS News, Johnson Diego ng Grupo 13. Naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, Johnson Niega. Samantala, traffic report pa rin mula naman kay Federico Manalili mula sa Caloocan. Federico. Maraming salamat kasamang Ray. Ito nga po sa ating pag-iikot, minontor nga po natin ang daloy ng trapiko. Unahin ko lang po itong MacArthur Highway, binaybay po natin yan. Sa magkabilang bahagi naman, moderate naman po ang daloy ng trapiko dyan. Itong EDSA Monumento North and Southbound lane, moderate din po yan. Itong Samson Road, makakaranas lang po ng may kabagalan ng daloy ng trapiko dyan sa may pating Sangandaan area. Ganito rin ang sitwasyon sa palabas ng Monumento Circle itong Samson Road. Ang Rizal Avenue going to Maynila ay maayos naman po. Itong Rizal Avenue na palabas ng Monumento Circle, may kabagalan po ang daloy ng traffic dyan sa oras na ito. Dahil po yan sa volume ng tao at pati yung dahil po din yan sa babaan niya ng terminal ng LRT dyan po sa nabanggit na lugar. Itong Bonifacio Avenue, makakaranas din po ng mabigat ng daloy ng trapiko. Yung going to Maynila, ang pinakabuntot po niyan, umaabot na po yan dyan sa may 10 Avenue. Hanggang makarating ako dyan sa may Araneta Avenue, C3 Rivera. Lumiko na po tayo dyan. Ganon din ang sitwasyon sa papuntang North Luzon Expressway. Makakaranas din po ang mabigat ng daloy ng trapiko po dyan. Ang tong City Road ay makakaranas din po ng mapakabigat ng daloy ng trapiko. Yung papuntang Rizal Avenue, going to Rizal Avenue ay ang pinakabuntot din po yan. Maabot na po dito sa may kanto ng Dalagang Bukid. Ito isa ko po ng Caloocan area. Atong going to Nabotas, moderate po yan sa oras na ito. Ganon din itong C4 Road sa magkabilang bahagi. Napakaganda po ng daloy ng traffic dyan sa oras na ito. Yan lang muna ang traffic report. Yan ang DCRS News. Federico Manalili ng Operation Tulong Mandacom, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, Federico Manalili. Kaugnay pa rin po ng traffic ngayong pong Biyernes. RH Balita. Eto na, standby muna tayo mga kaibigan. Standby muna Andy Verde sa iyong report. Yung Bureau of Customs daw po tinuturing pa rin ng gobyerno na pinaka. Ano yung pinaka sa customs? Pinaka maraming na-arestong smuggler at drug courier. Congrats! Sumataga customs. Narito mga kaibigan, standby muna sa iyo Andy Verde. Meron muna tayong update po dito sa MBC Drone mula kay Sherwin Batalfaro. Sherwin, sino mga winner ngayon? Bago na tayong milyonaryo race. Oh, milyonaryo! Congrats! MBC Pamaskong Milyones 2012. At syempre, humabol sa kasayahan noong nakalipas sa Pasko dahil hindi pa nga tapos ang ating Pasko dito sa MBC Pamaskong Milyones. Ang ating bagong milyonaryo, wala pong iba kundi sa NCR. Kanina nag-pre-draw kung saang area bubunutin yung ating 1 million winner mula doon sa apat na areas ng Mindanao, Visayas, Luzon at NCR. At nabunot nga doon sa ating lotto machine yung area ng NCR at mula doon sa Tambiolo ng NCR, binunot naman almost umabot ng 600,000 entries yung ating mga participants dito sa ating MBC Pamaskong Milyones.
Out of that 600,000 entries, isa ang bagong-bagong milyonaryo. Congratulations! Mula po sa number 178 5th Avenue West, Caloocan City, ang ating pinakabagong milyonaryo, Marie Jo Bonamel Yao. Ulitin natin, congratulations, 1 million peso winner, si Marie Jo Bonamel Yao ng number 178 5th Avenue West, Caloocan City. At siya ang ating pinakabagong milyonaryo sa MBC Pamasko Milyones 2012. Siyempre, hatid pa rin sa atin ng unique toothpaste. It's your toothpaste at your price. Kasama rin ang Joy Dishwashing Liquid, mag 1 week family size Joy, 5 piso lang. At syempre ng Downy Rabadabango ay Rabbit. At mula naman dito sa Star City Activity Area kung saan kumakanta na si Jake Vargas sa ating mga bisita sa Star City para dito sa ating program pa rin ng MBC Pamasko Milyones 2012. Ako naman Ars number 6, Sherwin Bata Alfaro, naglilingkod sa Pagbabalita. RH Balita. Congratulations sa bagong million winner. Ha? Umabol, ano, ha? Ito na report ni Andy Verde, Bureau of Customs. Itinuturing pa rin ng pamahalaan na pinakamaraming narestong smuggler at drug courier. Balita mo yan, RH16. Andy Verde. Thank you very much. Paano at itinuturing pa nga ng pamahalaan ang Bureau of Customs ang isa sa mga ahensya ng gobyerno na may pinakamataas na bilang ng pag-aresto ng mga smuggler at drug courier. Base sa record ng BOC, mula ng manukulan si Commissioner Rupi Biaso sa naturang ahensya, naganapang maraming pagbabago, lalo na ang pagkaka-aresto sa mga pinaniniwalaang smuggler at mga drug trafficker na pinaganap na ng kaso sa Department of Justice. Hindi rin nakaligtas ang tangkang pagbubuslit sa bansa ng mga smuggled na bigas na nasa 500 milyong pisong halaga na nasa kote sa Subic Free Port Zone. Pagkakakumpiska sa milyong pisong halaga ng mga smuggled Peking duck, frozen meat products, agricultural products, chocolates, endangered species, plywood, electronics, mga spare parts sa mga sakyan at mga baril at iba pang produkto na nanggaling sa ibang bansa. At naipagharap na rin ang kaso ang 7 dayuhang drug trafficker na umaabot sa mahigit 20 kilo na Cebu ang nakumpiska sa mga ito na nagkakahalaga ng 165 milyong piso. Yan! Ang DCRH News, ang Andy Verde, RH16, naglilingkod sa Pagbabalita. RH Balita. Maraming salamat, Andy Verde. Oras mga kaibigan sa buong Pilipinas, ganap ng 9 na minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi at mamaya mga kaibigan, natin pa rin po malalaman ito pong detalye naman po nitong kung bakit po hindi natuloy ang pagbabalik sa bansa nitong si Manuel Amalillo na sinundo nga ho dyan dapat sa may Kota Kinabalu sa Malaysia, pabalik ng Pilipinas. Ngunit ngayong gabi, meron nga pong development at hindi nga po nakasakay sa aeroplano. Ano kayang dahilan? Atin pa rin pong alamin mga kaibigan, detalye po ng naturang balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng 8 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Ang mga may hinip, nagbabaga at sumasabog na mga balita. Hihimayin, tatalakayin nina Lakay Teo Macalma at Milky Rigonan ang bawat hibla ng mga issue sa likod ng mga balita. Dito ay walang sisinuhin, walang sasantuhin. Kahit sino pa man ang tamaan, sila ay hahatawin kung merong issue. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sabay ang mapapakinggan sa DZRH at mapapanood sa RH TV. Misis, naiinis ka ba dahil hindi matanggal-tanggal ang amoy ng bleach sa iyong kamay pagkatapos mong maglaba o maglinis ng bahay? Don't worry dahil bibigyan kita ng tips kung paano matatanggal ang amoy ng bleach sa iyong kamay. Una, maghiwa ng kalamansi at squeeze ang juice sa iyong kamay. I-rub ito tulad ng isang lotion bago banlawan.
Ikalawa, mag-crush ng bawang at i-rub ito sa kamay. Ia-absorb ng garlic ang amoy ng bleach, ngunit may iwan naman ang amoy ng bawang sa kamay. Ikatlo, ibabad ang kamay sa suka for 30 seconds hanggang 1 minuto bago ito banlawan. Tinatanggal ng suka ang lahat ng amoy na nakakapit sa balat. Ika-4, mag-mix ng baking soda sa tubig. Haluin hanggang sa maging paste. I-rub ito sa iyong kamay at hayaan ng mga 1 minuto. Banlawan ng sabon at tubig. Ang baking soda ay kilalang deodorizer and will remove the bleach smell. Ikalima, kumuha ng tomato paste at i-rub ito sa iyong kamay. Banlawan bago sabunin at muling banlawan ng tubig. Tomato are great for getting rid of strong odors. Ang bleach ay kailangan sa paglilinis ng bahay to kill germs and clean effectively. Ngunit ang downside lamang nito ay ang may iwang amoy sa iyong kamay. Kaya naman subukan lamang ang mga nabanggit ko kanina upang matanggal ang... Meron na nga hong kumpirmasyon mga kaibigan mula po dyan sa NBI si Director Nonatus Rojas na hindi ho makauuwi ngayon si Manuel Amalillo. Kaya doon po sa mga nag-aantabay ho ng mga naging biktima ho ng Amana Futures Group, pyramiding scam na yan, nako, medyo nakadidismaya lang ho yung balitang yan dahil sa wala pa, hindi pa maibabalik. Ngayon kung bakit, nako, malalaman pa rin ho natin yan mga kaibigan sa mga susunod na mga pagkakataon. Kaya siguro magkaroon ng follow-up si RH29 Boy Gonzales. Although meron na nga hong statement mula mismo dito kay NBI Director Nonatus Rojas. Sayang nakalatag na nga yung security mula dyan sa paliparang Ninoy Aquino hanggang doon sa may NBI. Actually, tayo nga rito, nakaready na rin sa coverage kaya lang, yun, napurnada mga kababayan. Abay, kanina naman matindi naman yung ginawa nung Alliance of Health Workers, yung kanilang protesta laban dito sa pagsasapribado ho ng mga hospital ng gobyerno. Abay, matagal na hong ipinaglalaban ho yan ng ating mga kababayan na sana ay wag isa pribado dahil sa ito'y nagbibigay ho ng pangunahing serbisyo sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga mahihirap na wala hong pambayad sa mga pribadong ospital, sa mga malalaking ospital. Tapos, ito pa, mukhang meron na ring statement ng Malacanang na itutuloy daw ho yung pagsasapribado. Nakakalungkot. Pero dapat siguro tingnan ho mabuti na mga opisyal ng gobyerno ano nga bang mag-iepekto ho nito sa karamihan na ating mga kababayan. 26 ho na mga private hospital po yan. Kung matatandaan, kung maalala ko lang ho, mukhang yung mga hospital na yan, tinayo pa nung panahon ni dating Pangulong Marcos Yan, yung mga specialty hospital, hindi ba? Ngayon, iniisip na isa pribado, talaga naman ano mag-epekto niyan? So, kapag naging private hospital po yung mga yan, mataas na hong maningil ho yung mga hospital na yan. Hindi na ho abot kaya natin mga kababayan, di ba lang sana kung kumpleto pa rin ho sa mga benepisyo. Iba naman siguro natin mga kababayan, walang PhilHealth o kaya walang kaukulang mga benepisyo na para sa kanilang kapakinabangan. So sana naman magbago naman ang isip dito ng mga opisyal ng gobyerno. Huwag naman sanang ituloy. Kaya lang, kapag narinig mo naman yung balitang idinepensa ng Malacanang yung naturang privatization ng mga ospital, nakakadismaya nga yan. RH Balita! Bad news ho yun. Mag-weekend tayo na bad news yung natutunghayan nating mga balita, ngayon din pala ho mga kababayan ng 80th birth anniversary ni yumaong dating Pangulong Cory Aquino. Ayan, naku. San man ho kayo narorongay, Madam President, happy birthday po. At sa hari nawa ho'y inyo hong nasusubaybayang mabuti ang inyong anak. Kahit na kayo nasa kabilang buhay na.
para naman maging magandang mga desisyon sa kapakanan ng ating mga kababayan kay Pangulong Noynoy Aquino. And siya po ay nasa bansang Switzerland. And we understand, ngayon din yung kanya, o kanina yung nagsalita si Pangulong Noynoy sa World Economic Forum, dyan sa Davos, Switzerland. Yan. Sana naman makahimok siya ng sandamakmak na mga negosyo o puhunan na ilalagak dito sa ating bansa. Dahil po yung World Economic Forum na yan, dinadaluhan ng mga leader ng mga negosyo sa buong mundo. Wow! At ang Pangulo po'y magtatagal hanggang Sabado at inasa na siya po'y babalik ng Pilipinas sa Linggo, 27. You understand, bago siya bumalik ng Pilipinas, siya po'y may pagpulong naman sa Filipino community sa Zurich, Switzerland. At ang pagkakaalam ho natin, meron pong donasyon ho. Mukhang nag-ambag-ambag ho yung ating mga kababayan po sa Zurich, sa bansang Switzerland, para pantulong naman sa mga naging biktima ho ng Bagyong Pablo, dyan po sa Camindanaoan. Ayan. At syempre mga kaibigan, tayo ho'y magpapaalam na po sa ating pansamantalahong pag-upo sa programa ni kasamang Andy Vital dito po sa Bagong Bayanihan. Tayo ho'y muling magkakatalamitan mga kaibigan sa araw ho ng Linggo. Sa ating arangkada ho ng mga balita, Sunday edition, alas 5 ho ng umaga ho yan dito po sa DZRH. Ang pa rin po ng buong perso mga kaibigan ng DZRH News Center. Ang pa rin po ni Andy Vital. Ito pa rin po yung lingkod, si Ray Sibayan. Naglilingkod pa rin po sa pagbabalita. Oh, handa ka na ba sa isang kakaibang programa? Kumpleto na to! Balita, pinakahuling impormasyon, mga nakakagising na musika, at marami pang iba! Talaga nga namang jingle lang ang pahinga! Tuloy-tuloy, dire-diretso! Hindi